Pahayag. Unang kabanata. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito, at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon, at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, Ako ang Alpha at ang Omega. Nagpakita si Kristo kay Juan. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu. At narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, Isulat mo kung ano ang makikita mo, at ipadala agad sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako, upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya. At lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw, tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako, na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon, at ang mangyayari pa lang.
Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Ikalawang kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita, na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ang sulat para sa iglesia sa Esmirna. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Esmirna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang sulat para sa iglesia sa Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo, na tirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nikolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon, at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Ang sulat para sa iglesia sa Thyatira.
Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Tiatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos, na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad. Ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo, ayon sa mga ginawa ninyo. Pero ang iba sa inyo riyan sa Tiatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas, ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal, at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ikatlong kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Sardis. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit, dahil karapat-dapat sila. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit, at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat para sa iglesia sa Philadelphia. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, wala sino mang makapagbubukas nito. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo.
at malalaman nila na mahal ko kayo. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo ang mapubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem, na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat para sa iglesia sa Laodicea. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo. Dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran, at pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ika-4 na kabanata. Ang pagsamba sa langit. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit, at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Bigla na lang akong napuspos ng Banal na Espiritu. At nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo na nagniningning, tulad ng mamahaling mga batong jasper at cornalina. At nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono, kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi, at may mga koronang ginto. Mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog, at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya, ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-4 ay parang agilang lumilipad. 6 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap." Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa Kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, "Karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan."
Ikalimang kabanata. Ang kasulatan at ang tupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito, at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw, "Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito?" Pero walang isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis, dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, "Huwag kang umiyak, dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay, at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ng kasulatan." Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo na siya sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. "Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa nyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos, at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang, at sa 24 na namumuno. Umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, "Amen!" At lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Ika-6 na kabanata. Ang mga selyo. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo ng nakarolyong kasulatan, at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. "Halika," ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona, at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Nang tanggalin ng tupa ang 2 selyo, narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, "Halika," at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ng mga tao. Nang tanggalin ng tupa ang 3 selyo, narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, "Itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak." Nang tanggalin ng tupa ang 4 na selyo,
Narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, "Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin?" Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa, at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, "Tabunan ninyo kami at itago, upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono, at upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao, at walang sino mang makakapigil sa kanila." Ikapitong kabanata. Ang 144,000 na tinatakan mula sa mga lahi ng Israel. Pagkatapos nito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan, na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, "Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel, 12,000 mula sa lahi ni Huda, 12,000 mula sa lahi ni Ruben, 12,000 mula sa lahi ni Gad, 12,000 mula sa lahi ni Asher, 12,000 mula sa lahi ni Naphtali, 12,000 mula sa lahi ni Manase, 12,000 mula sa lahi ni Simeon, 12,000 mula sa lahi ni Levi, 12,000 mula sa lahi ni Isakar, 12,000 mula sa lahi ni Zebulun, 12,000 mula sa lahi ni Jose, 12,000 mula sa lahi ni Benjamin. Ang mga tao sa harap ng trono ng Diyos. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, "Purihin ang Diyos na nakaupo sa trono, at purihin din ang tupa, dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan." Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno, at ng 4 na buhay na nilalang. At lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, "Amen! Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat, at nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan,
Purihin siya magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila. At dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay, at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Ikawalong kabanata. Ang ikapitong selyo. Nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagis sa lupa. At bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. Ang mga trompeta. Nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ng kanilang trompeta. Nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga kahoy, at ang lahat ng damo. Nang patunugin ng 2 anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab, at naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nabubuhay sa dagat, at nawasak ang 3 bahagi ng bilang ng mga sasakyang pandagat. Nang patunugin ng 3 anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at tumama sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay Mapait, kaya pumait ang 3 bahagi ng tubig, at maraming tao ang namatay nang makainom ng tubig na iyon. Nang patunugin ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta, napinsala ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan, at ang 3 bahagi ng mga bituin, kaya nabawasan ang mga liwanag nito. Nawala ang 3 bahagi ng liwanag sa araw at sa gabi. Pagkatapos, nakita ko ang isang agila na lumilipad sa himpapawid at sumisigaw ng malakas. Nakakaawa! Kawawang-kawawa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog na ng 3 pang anghel ang mga trumpeta nila. Ikasyam na kabanata. Nang patunugin ng 5 anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko ang isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa, at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno, kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok, naglabasan ng mga balang at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan, ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi ng mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinagbawalan din silang patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Ang hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan,
Kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay. Ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Mahaba ang buhok nila tulad ng sa mga babae. At ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Ang dibdib nila ay natatakpan ng parang pananggalang na bakal. At ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay ng mga karwaheng hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila, ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollyon naman sa wikang Griego. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may 2 pang darating. Nang patunugin ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trumpeta, "Pakawalan mo na ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates." Kaya pinakawalan ang 4 na anghel na iyon. Inihanda sila noon pa para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. At nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro, at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng 3 salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang 3 bahagi ng mga tao. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas, at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa ring tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na imoralidad at pagnanakaw. 10 Kabanata. Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Pagkatapos nito, isa na namang makapangyarihang anghel ang nakita ko. Bumababa siya mula sa langit, nababalot siya ng mga ulap at may bahaghari sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay nagliliwanag tulad ng araw, at ang mga paa niya ay parang nagliliyab na apoy. May hawak siyang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanang paa niya, at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya ng malakas na parang atungal ng leon, at tinugon naman siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko na sana ang sinabi ng 7 kulog. Ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit. Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mong isulat. Itinaas ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanang kamay niya sa langit, at nanumpa sa Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat, at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal ang panahon. Kapag pinatunog na ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, matutupad na ang lihim na plano ng Diyos ayon sa sinabi ng mga propeta na kanyang lingkod." Muling nagsalita sa akin ang tinig na mula sa langit. Sinabi niya, "Pumunta ka sa anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa, at kunin mo sa kamay niya ang nakabukas na kasulatan." Kaya lumapit ako sa anghel, at hiningi ko ang kasulatang iyon. Sinabi niya sa akin, "Narito, kunin mo at kainin. Matamis ito na parang pulot sa bibig mo, ngunit magiging mapait sa tiyan mo." Kinuha ko ang kasulatan sa kamay niya at kinain.
Kasintamis nga ito ng pulot sa aking bibig. Ngunit nang malunok ko na, ay naging mapait sa aking tiyan. Pagkatapos, may nagsabi sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mensahe ng Diyos tungkol sa iba't ibang tao, bansa, wika, at hari. 11 kabanata. Ang dalawang saksi. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar, at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo, dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 buwan. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Ang dalawang saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa 2 ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo, anumang oras na gustuhin nila. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng 2 propeta. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay na ang 2 iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Ngunit pagkalipas ng 3.5 araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng 2 ang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod, at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Natapos na ang 2 nakakatakot na pangyayari, ngunit susunod pa ang 3. Ang 7 trumpeta. Nang patunugin ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo, dahil ginamit niyo na ang inyong kapangyarihan, at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo, dahil dumating na ang panahon upang parusahan niyo sila. Panahon na upang hatulan niyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang inyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. At panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo. Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit, at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog,
umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato. 12 kabanata. Ang babae at ang dragon. Pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng nadaramitan ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na, upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki, na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol, dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel, at pinalayas sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang autoridad ni Kristo na kanyang pinili. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Kaya magalak kayo, kayong nakatira sa kalangitan. Pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat, dahil itinapon na riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya, dahil alam niyang kakaunti na lang ang natitirang panahon para sa kanya." Nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ngunit binigyan ng babae ng 2 pakpak na tulad sa malaking agila, upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon, malayo at ligtas sa dragon. Dahil dito, nagbuga ang dragon ng maraming tubig, parang baha, upang tangayin ang babae. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. At tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. 13 kabanata. Ang 2 halimaw. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay. Ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon
dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, "Wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya." Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin, at ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Ito ay may 2 sungay na katulad ng satupa, ngunit parang dragon kung magsalita. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling. Gumawa ng kagilagilalas na mga himala ang pangalawang halimaw, tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahen ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666. 14 na kabanata. Ang awit ng mga tinubos. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. At para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Ang 144,000 tao ay umaawit sa harap ng trono, ng 4 na buhay na nilalang at ng mga namumuno. Bago ang kanilang awit, at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ang 3 anghel. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. Ito ang isinisigaw niya. Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya, dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal.
Kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel na sumisigaw, "Bumagsak na! Bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babilonia. Ang mga mamamayan nito ang humikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila na kinamumuhian ng Diyos." Sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos, sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap, dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito, at nagpatatak ng pangalan nito. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kinakailangang maging matiisin kayo. Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu." Ang pag-ani sa mundo. Pagkatapos, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap, "Gamitin mo na ang karit mo, dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang aanihin sa lupa." Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit, at may karit din siyang matalim. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit, "Gamitin mo na ang karit mo, at anihin mo na ang mga ubas sa lupa, dahil hinog na." Kaya inanin niya ito, at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod, at umagos mula sa pisaan ng dugo na bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo at 1 dipa ang lalim. 15 Kabanata. Ang panghuling mga salot. Isa pang kagila-gilalas na pangitain ang nakita ko sa langit. May 7 anghel doon na may dalang 7 pang salot. Iyon ang panghuling mga salot na ipapadala ng Diyos bilang parusa sa mga tao. At nakita ko ang parang dagat na kasing linaw ng kristal na may nagliliyab na apoy. Nakatayo roon ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa imahe nito. Hindi sila nagpatatak ng numero na simbolo ng pangalan ng halimaw na iyon. May hawak silang mga alpa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Umaawit sila ng awit ni Moises na lingkod ng Diyos, na siya ring awit ng tupa. Ito ang awit nila: "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Hari kayo ng lahat ng bansa. Ang mga pamamaraan ninyo ay makatarungan at tama. Sino ang hindi matatakot at hindi magpupuri sa inyo? Kayo lang ang banal. Lalapit at sasamba sa inyo ang mga tao sa lahat ng bansa, sapagkat nakita na ng lahat ang matuwid ninyong gawa." Pagkatapos nito, nakita ko na bumukas ang templo sa langit, ang toldang sambahan, kung saan nakalagay ang kautusan. At mula roon sa templo ay lumabas ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na puting-puti at may gintong pamigkis sa kanilang dibdib. Ang isa sa 4 na buhay na nilalang ay nagbigay sa 7 anghel ng tig-iisang sisidlang ginto na puno ng mga parusa ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Napuno ng usok ang templo dahil sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. At walang makakapasok doon hanggat hindi pa natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel.
Ikalabing-anim na kabanata. Ang mga sisidlan ng galit ng Diyos. Mula roon sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo, at ibuhos ninyo ang parusa ng Diyos sa mga tao mula sa 7 sisidlan na iyan. Kaya humayo ang unang anghel, at ibinuhos sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan. At nagkaroon ng masasakit at nakapandidiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw, at sumasamba sa imahen nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat, at ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Pagkatapos ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo ang lahat ng mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na katiwala sa tubig, "Makatarungan po kayo, Panginoon. Kayo ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos magpahanggang ngayon. Banal kayo, at matuwid ang pagpaparusa ninyong ito sa mga tao. Pinadanak nila ang dugo ng mga pinabanal at ng inyong mga propeta, kaya dugo rin ang ipaiinom nyo sa kanila. Ito ang nararapat na ganti sa kanila." At narinig ko na may sumagot sa altar, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang pagpaparusa nyo sa mga tao." Ibinuhos ng ika-4 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw, at naging mainit na mainit ang sikat ng araw, kaya napaso ang mga tao. Pero kahit na napaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa mga kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ng Diyos, sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadala ng salot na iyon sa kanila. Ibinuhos ng ika-5 anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw, at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila, sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw, at ng huwad at sinungaling na propeta, ang 3 masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo, upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pero sinabi ng Panginoon, "Makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao." Ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin, at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo, "Naganap na ang lahat." Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa 3, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos, dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla, at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak, at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Ika-17 kabanata. Ang babaeng bayaran. Pagkatapos lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig.
Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya, at ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan. Pagkatapos napuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Kulay ube at pula ang damit ng babae. At may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato at perlas. May hawak siyang gintong tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya dahil sa kanyang sexual na imoralidad. Nakasulat sa noon niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan. Ang sikat na lungsod ng Babilonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Namangha ako nang makita ko siya, pero sinabi sa akin ng anghel, "Huwag kang mamangha. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon at namatay na, ngunit nabuhay na naman. Kailangan dito ang talino upang maintindihan ng kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Nangangahulugan din ito ng 7 hari. 5 sa 7 iyon ay patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon, at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Ang halimaw na buhay noon pero patay na ngayon, ang siyang 8 hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari, at hahantong din siya sa kapahamakan. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. Iisa ang layunin ng 10 haring iyon, at ipapailalim nila ang kapangyarihan at pamamahala nila sa halimaw. Lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila, dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa at wika. Ang 10 sungay at ang halimaw na nakita mo ay mapupuot sa babaeng bayaran. Kukunin nila ang mga ari-arian niya, pati na ang suot niyang damit at walang maiiwan sa kanya. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na maisakatuparan ng 10 hari ang kanyang layunin. Kaya mapagkakasunduan nila na ipailalim sa halimaw ang kapangyarihan at pamamahala nila hanggang sa matupad ang sinabi ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari sa mga hari sa mundo. 18 Kabanata. Ang pagbagsak ng Babilonia. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito, at nagliwanag ang buong mundo dahil sa kanyang kaningningan. Sumigaw siya ng malakas, "Bumagsak na! Bumagsak na ang sikat na lungsod ng Babilonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu, at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Nangyari ito sa lungsod ng Babilonia dahil inakit nito ang mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad niya na kinamumuhian ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa kanya, at yumaman ang mga negosyante sa mundo
Dahil sa kanila siya bumibili ng mga pangangailangan niya upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. Pagkatapos, may narinig akong isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa kanya upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niyang kasalanan at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa kanya. Ang bunton ng kanyang kasalanan ay abot hanggang langit at hindi na palalagpasin ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niyang masama sa inyo, doblehin ninyo at ibigay sa kanya. Kung paanong nagmataas siya at namuhay sa karangyaan at kalayawan, gantihan ninyo siya ng katumbas na kahirapan at kalungkutan. Sapagkat inakala niyang reyna siya at hindi makakaranas ng kalungkutan tulad ng mga byuda. Dahil dito sabay-sabay na darating sa kanya sa loob lang ng isang araw ang mga salot, mga sakit, kalungkutan at gutom. Pagkatapos susunugin siya, sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na nagpaparusa sa kanya. Iiyakan siya ng mga haring nakipagrelasyon sa kanya at nakisama sa kalayawan niya kapag nakita nila ang usok ng kanyang pagkasunog. Tatayo lang sila sa malayo at magmamasid dahil takot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Sasabihin nila, "Sayang, sayang ang sikat at makapangyarihang lungsod ng Babilonia. Sa loob lang ng maikling panahon ay naparusahan siya." Iiyak at magdadalamhati sa kanya ang mga negosyante sa buong mundo dahil wala nang bibili ng mga paninda nila. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, mamahaling bato at perlas, at ng kanilang mga telang linen, seda, at mga telang kulay ube at pula. Wala na ring bibili ng kanilang mababangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, at yari sa mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. At sino pa ang bibili ng mga pabango nila tulad ng sinamon, kamangyan, mira at iba pa? Wala nang bibili ng kanilang mga alak, langis, harina at trigo, at ng kanilang mga baka, tupa, kabayo at karo, at pati na ng kanilang mga alipin at mga tao. Sasabihin ng mga negosyante sa lungsod ng Babilonia, "Nawala na ang lahat ng bagay na hinangad mo na maangkin. Kinuha na sa iyo ang lahat ng kayamanan at ari-ariang ipinagmamalaki mo, at hindi mo na makikitang muli ang mga ito." Ang mga negosyanteng yumaman dahil sa kalakal nila sa lungsod ay tatayo lang sa malayo dahil takot silang madamay sa parusa sa kanya. Iiyak sila at magdadalamhati at sasabihin nila, "Sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dati ang mga tao riyan ay nagdadamit ng mamahaling telang kulay puti, ube at pula, at napapalamutian ng ginto, mamahaling bato at perlas. Pero sa loob lang ng maikling panahon, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Tatayo lang at magmamasid ang mga kapitan ng barko at ang mga tripulante nila, pati na ang mga pasahero at ang lahat ng mga naghahanap buhay sa dagat. At habang minamasdan nila ang usok ng nasusunog na lungsod, sisigaw sila, "Walang katulad ang sikat na lungsod na iyan." At dahil sa kanilang kalungkutan, lalagyan nila ng alikabok ang ulo nila at mag-iiyakan. Sasabihin nila, "Sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dahil sa yaman niya, yumaman ang mga may-ari ng barko na bumibiyahe roon. Pero sa loob lang na maikling panahon, nawala ang lahat. Kaya kayong lahat ng nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol at mga pinabanal ng Diyos, dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo." Pagkatapos, may isang makapangyarihang anghel na kumuha ng isang batong kasinlaki ng malaking gilingan at inihagis sa dagat. Sinabi niya, "Katulad nito ang pagkawala ng sikat na lungsod ng Babilonia, dahil hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig ang mga pagtugtog ng alpa, plauta at trumpeta, at ang tinig ng mga mang-aawit. Hindi na makikita roon ang mahusay na mga manggagawa ng anumang uri ng gawain,
at hindi na rin maririnig ang ingay ng mga gilingan. Magiging madilim doon dahil wala ng ilaw kahit isa. Wala na ring masayang tinig ng bagong kasal na mapapakinggan. Mangyayari ito sa kanya dahil ang mga negosyante niya ay masyadong mapagmataas at dinaya niya ang lahat sa pamamagitan ng pangkukulam. At ang lungsod na iyon ang pumatay sa mga propeta at sa mga pinabanal ng Diyos at sa iba pang mga tao sa buong mundo. 19 na kabanata. Pagkatapos nakarinig ako ng parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos nating makapangyarihan, dahil Siya ang nagligtas sa atin. Matuwid at tama ang kanyang paghatol. Hinatulan niya ang sikat na babaeng bayaran na nagpasama sa mga tao sa mundo dahil sa kanyang imoralidad. Pinarusahan siya ng Diyos dahil pinatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Sinabi nilang muli, purihin ang Panginoon. Ang usok ng nasusunog na lungsod ay papailan lang magpakailanman. Lumuhod ang 24 na namumuno at ang 4 na buhay na nilalang at sumamba sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Sinabi nila, Amen, purihin ang Panginoon. Handaan sa kasal ng tupa. Pagkatapos, may narinig akong nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na naglilingkod sa Kanya ng may takot, dakila man o hindi. Pagkatapos, muling may narinig ako. Parang ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. Ito ang sinasabi, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya at purihin natin Siya, sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Ang nakasakay sa puting kabayo. Pagkatapos nakita kong nabuksan ang langit, at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya, at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya, na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo, at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo, at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa, at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagkatapos nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid. Hali kayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Hali kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga general, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal.
nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. 20 Kabanata. Ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Ang huling paghatol. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. 21 Kabanata. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Pagkatapos nito,
Nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya, at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko, dahil totoo ito at maaasahan. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang bagong Jerusalem. Lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa. Napuspos agad ako ng banal na espiritu, at dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakataas na bundok. At ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Nakakasilaw itong tingnan, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, at kumikislap na parang mamahaling batong jasper, na kasing linaw ng kristal. Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader na may 12 pintuan, at bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig ng pader, 3 sa silangan, 3 sa hilaga, 3 sa timog, at 3 sa kanluran. Ang pader ay may 12 pundasyong bato at nakasulat doon ang 12 pangalan ng mga apostol ng tupa. Ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay may dalang panukat na ginto upang sukatin ang lungsod, pati na ang mga pinto at mga pader nito. Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang, 2,400 kilometro. Ganoon din ang taas nito. Sinukat din niya ang pader. 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao. Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, jasper. Ikalawa, safiro. Ikatlo, calcedonia. Ika-4, esmeralda. Ika-5, sardonyx. Ika-6, cornalina. Ika-7, crisolito. Ika-8, beryl. Ika-9, topaz. Ika-10, chrysopraso. Ika-11, jacinto. At ika-12, ametista. Perlas ang 12 pinto, dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto, na kasing linaw ng kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag
at ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa, at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod, dahil wala ng gabi roon. Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. 22 Kabanata. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa, at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, 1 beses sa bawat buwan. At ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha, at isusulat sa mga noo nila ang kaniyang pangalan. Wala ng gabi roon, kaya hindi na kailangan ng mga ilawan o ang liwanag ng araw. Dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman. Ang pagbabalik ni Jesus. At sinabi sa akin ng anghel, ang mga salitang ito ay totoo at maaasahan. Ang Panginoong Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga propeta ang siyang nagsugo ng anghel niya upang ipakita sa mga lingkod niya ang mga bagay na malapit nang mangyari. Sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Sinabi pa niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito, dahil malapit na itong matupad. Ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa, ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero maiiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel, upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David, at ako rin ang maningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na espiritu, at ang babaeng ikakasal. Hali kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Ang pangwakas na sinabi ni Juan. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito,
ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, at mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. At sinabi pa niya, "Talagang malapit na akong dumating." Sinabi ko naman, "Sana nga po. Pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus."